may isang minor pang kasama sa isang sa video. So, this is a minor, I think pamangkin niya to. Minor child. So, I think 17 pa to, yung video na to. So, nandiyan, habang naliligo sila, na may sabon, umiinom ng alak. So, then yung ginagawa nilang decoration, yung sex organ ng lalaki. Tony Fowler may issue at sinampahan siya ng kaso ukol sa kanyang kanta at music video. Tony Fowler nahaharap sa mga kriminal na kaso dahil sa mga kabastusan sa music video. Si Tony Fowler, isang kilalang personalidad sa social media, ay nasa mainit na balita matapos maghain ng mga kriminal na kaso laban sa kanya ang isang grupo ng mga tagapagsahimpapawid sa social media dahil sa kanyang alegadong K-music videos. Inakusahan ni Kapisana ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, Incorporated, KSMBPI, si Fowler ng paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code, RPC, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012, sinabi ng grupo na ang mga music video ni Fowler, na inilathala sa kanyang YouTube channel at iba pang mga plataporma, ay naglalaman ng indecent publication, paggamit ng sex toys at mga maselang salita, at kasamaan sa isang menor de edad. Ayon sa reklamo na inihain ng KSMBPI noong ika-27 ng Setyembre taong 2023, sa kagawaran ng katarungan DOJ, ang mga music video ni Fowler ay offensive to morals, at contrary to law, good customs, public order, at public policy. Nilinaw ng grupo na may 3 video silang ginawang ebidensya, Tony Fowler Supi Supi, official music video, Tony Fowler Supi Supi, behind the scenes, at Tony Fowler Supi Supi, lyric video. Binibintang ng grupo na ipinakita sa mga video na ito si Fowler na gumagawa ng mga sexual na kilos gamit ang sex toy, gumagamit ng maruruming salita at kilos, at nagpapakita ng kanyang mga pribadong bahagi. Sinasabing ipinakita rin sa isang video ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Amy, na itinuturing nilang child abuse. Naghahanap ang KSMBPI ng multa na aabot sa 12,000 pesos bawat video at pagkakabilanggo na hanggang sa 20 taon para kay Fowler kung matukoy siyang guilty sa mga alegasyon. Hinimok din ng grupo ang DOJ na maglabas ng cease and desist order laban kay Fowler at sa kanyang mga online plataporma upang pigilan siya sa paglalathala ng karagdagang kabastusan na nilalaman sa kanyang music video. Itinanggi ni Fowler, na may higit sa 3 milyong subscribers sa YouTube at higit sa 2 milyong tagasunod sa Facebook, ang mga alegasyon at sinabing handa siyang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Sinabi niya na ang kanyang mga music video ay layunin lamang na maging katawa-tawa at nakakatuwa, at hindi niya intensyong makasakit ng sinuman. Pinagtanggol din niya ang pagkakasama ng kanyang anak sa isa sa mga video, at sinabi na ito ay cameo appearance lamang at hindi niya inilantad sa anumang hindi nararapat. Inakusahan din ni Fowler ang kanyang dating kasintahan na si Rob Moya na nasa likod ng reklamo. Sinabi niyang si Moya ang nagsusumiklab na sirain ang kanyang reputasyon at karera matapos ang kanilang malupit na paghihiwalay. Itinuturing niya na si Moya ang nag-abuso sa kanya ng pisikal, verbal, at emosyonal noong kanilang relasyon. Sinabi niya na nag-file siya ng counter-complaint laban kay Moya para sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Hinihintay pa ng DOJ ang resolusyon ukol sa reklamo na isinampa ng KSMBPI laban kay Fowler. Nagudyok ang kaso ng mainit na debate sa mga netizens, kung saan may mga sumusuporta sa kalayaan ni Fowler na magpahayag at magpakita ng kanyang artistic creativity, habang may iba namang kinukundena siya sa pagpapalaganap ng kalaswan at kabastusan. Isa-isa ring pinuna at sinagot ni Tony ang mga kasinungalingan ibinabato sa kanya ng KSMBPI. Una, hindi ako nagpakita ng sex organs kung hindi sex toys, linawin po ninyo yan, hindi ko kayo masisisi kung epekto na ng inyong katandaan ang pagkakaroon ng malabong mata, pero huwag po tayong magsisinungaling lalo na't kriminal ang ikinakaso ninyo laban sa akin. Hindi din ho magandang halimbawa sa mga bata ang pagsisinungaling. Ikalawa, gaya ng kalayaan ninyong tawagin akong bastos, maleswa, at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat ang pag-aari ko sa nais kong gawin. Sabihin, kantahin, o sayawin dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Hindi ninyo pag-aari ang mga ito, katawan ko,
kwento ko, libji ko, opinyon ko, at pagkakababae ko akin ito at hindi sa inyo, lahad pa ni Tony. Aniya, walang karapatan ang samahan na pagbawalan at sabihin kung ano ang dapat niyang gawin o iasta. Ikatlo, wala kayong puwang para sabihan at pagbawalan ako, hindi ninyo lugar ang pagbawalan ang mga babaeng gaya ko, gaya ng pagbabawal ninyo sa aming kilos, pananamit, pati na rin sa pakikipag-usap, sabi pa ni Tony. Hindi kayo ang karapat-dapat na manguna sa pagpuna lalo na sa mga usaping sexual naming kababaihan dahil unang-una, hindi ito bawal at hindi kayo babae. Bahagi ng bawat tao ang libog at bahagi ng ating karanasan ang pakikipagtalik at paggamit ng sex toys. Giit pa niya, kung sakali man daw na ipakita niya ang sariling ari o anumang pribadong bahagi ng katawan niya sa isang pelikula o music video ay wala raw pakialam ang naturang organisasyon dahil hindi naman niya inobliga ang mga ito na manood. Ayon pa kay Tony, kung nagawa raw ng KSMDPI na magsampa ng kaso, sana raw ay nag-research ng maigi ang mga ito dahil nag-upload naman daw siya ng behind the scenes ng music video ng kanyang mga kanta at makikita naman daw na hindi alak kundi juice ang kanilang ininom ng mga kasama. Sinabi rin niyang, daya, ang kanilang ginawa for artistic purposes at hindi para i-promote ang pag-inom ng alak kundi para ipakita ang realidad. Hirit pa ni Tony, hindi naman bawal ipakita sa pelikula o TV ang mga bawal sa batas dahil kung ganon, bakit maraming eksena ng patayan ang naiere sa prime time, hindi ba, nakakatawang isipin na tila ba hindi nag-e-exist ang salitang props, na ang isang eksena ng inuman ay kailangan alak talaga ang ipainom para ipaliwanag ko pa ito ngayon, hindi naman ako ang kauna-unahang gumawa ng ganitong eksena sa balat ng pelikula o telebisyon, pero bakit parang kasalanan ko? Punto pa niya, wala raw minor na gumawa ng sexual na eksena sa kanyang music video. Inihambing pa nga niya ang mga ginagawa ng teenage actors na may sexual scene tulad ng mga eksenang panghahalay na ipinapalabas sa TV at pelikula. Sinabi rin ni Tony na hindi na dapat sinisensor ang usaping sexual sa mga kabataan. Hindi dapat nakakaramdam ng pandidiri at pagkahiya ang kahit na sino pa pag pinag-uusapan, napapanood, o naririnig ang sexual na parte ng ating katawan o ang mismong ideya ng pakikipagtalik dahil mas itinutulak nito ang karamihan para maging bukas at matapang sa iba pang usaping konektado dito tulad ng panghahalay, hindi planadong pagbubuntis, at iba pang bagay na kadalasang kaming mga kababaihan ang nakakaranas. Buong tapang ring haharapin ni Tony ang mga kasong isinampa sa kanya ng KSMDPI. Sa huli, gusto kong sabihin sa Ino na matapang kong haharapin ang mga kasong inihain nino laban sa akin dahil kahit na ano pa ang itawag nino sa akin. Taas noo ko itong haharapin at sasabihin ako'y tahimik lang sa umpisa. Pero marunong akong lumaban kahit di ninyo ako pilitin. Sabi pa niya, kayo ano masasabi nyo about sa issue kay Tony Fowler? May nagawa ba talaga siyang masama o sadyang galit lang ang tao sa ginagawa niya? Comment down below ang iyong opinion. Kung bago ka pa lang sa channel ko, maaari ka bang mag-subscribe at like na rin ang video na ito. Salamat sa panunood.